Mga kahuan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa nga rin tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kanina nga alas 3, huli itong namataan na nasa may layong 2,985 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 195 kilometers per hour at bugso na abot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Etong bagyo nga ito ay nasa may super typhoon category at may international name na Bavi. So, etong bagyo nga rin ito ay posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at posible pa nga rin itong mapanatili ang pagiging super typhoon category. So, once na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Inday. Sa ngayon, wala naman itong direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Gayunpaman, habang lumalapit nga itong bagyong ito, ay posible nga itong ma-steer o mahila din yung habagat at posibleng maka-apekto na rin sa ating bansa sa mga susunod na araw. Sa ngayon naman ay mababa pa rin naman yung tsansa ng landfall scenario ng bagyong ito, pero patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Sa ngayon naman ay easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa lugar ng Luzon at Visayas. At currently nga ay hindi pa rin natin ramdam yung epekto ng southwest monsoon o habagat dahil nga nahihila ito ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kagaya nga ng nabanggit, habang lumalapit yung minomonitor nga nating bagyo, ay posible ring manumbalik yung epekto ng habagat sa ating bansa at posible ito mag-start around Wednesday. Sa kasalukuyan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa.